Pwede umanong arestuhin si Senador Bato de la Rosa kahit pa nasa sesyon ang Senado. Ayon po yan sa ilang eksperto. Anila, mga mambabatas lang na may kasong hindi lalampas sa 6 na taong parusa ang may immunity. At nakatutok si Joseph Moro. Isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court ang naghihintay kay Senador Bato de la Rosa nang muling magpakita sa Senado kahapon. Pagbabalik na nauwi sa takbuhan at paglagay ng Senado kay de la Rosa sa protective custody nito, ang basehan, ang Senate Resolution No. 44 na naglalahad na dapat proteksyonan ng mga Pilipino laban sa pagkuha sa kanila ng gobyerno para ibigay sa isang banyagang estado. Dapat silang bigyan ng sapat na panahon para makahingi ng saklolo sa mga korte bago sila pasukuin o dalhin sa ibang bansa. Inadapt ito noong Marso at pirmado ni Noy Senate President Tito Soto, pero para sa dating Integrated Bar of the Philippines President na si Atty. Domingo Cayosa, isa lamang itong resolusyon na hindi isang batas. Yan ho ay isang pagpapahayag lamang ng kanilang sense o sentimiento. Pero ang resolusyon na yan, hindi ho yan pwede palitan ang konstitusyon, ang existing laws ng ating bansa, kasama na yung ating mga treaty obligations. Sa ilalim ng konstitusyon may immunity o hindi pwedeng arestuhin ang isang mambabatas habang nasa sesyon ng Kongreso. Pero yan ay para lamang sa mga kasong may parusang hindi lalampas ng 6 na taon. Paliwanag ng mga eksperto sa international law, bahagi ito ng paghihiwalay o separation of powers sa pagitan ng tatlong sangay ng gobyerno, lehislatura, ehekutibo at hudikatura. In fact, hindi nga pwedeng magtanggal ng senador through impeachment or any other means, right? Ang nakakatanggal lang ng senador at ng member ng House ay sila, the body itself. So if they decide to protect their members within the premises of their institution, they can do that. Pero sa kaso ni De La Rosa, lagpas sa 6 na taon ang parusa sa kaso niya. Habang buhay na pagkabilanggo ang posibleng parusa sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap niya sa ICC. Kaya pwede siyang arestuhin. If the question is it possible? Yes, it's possible. By force? Yes, it's possible. If you are a member of Congress, you are not immune from committing heinous crimes, grave offenses. The language of the Constitution is clear. It's only limited to cases not punishable by not more than 6 years. Hindi ito ang unang beses na may ipinaparesong senador habang may sesyon ng Kongreso at may ilang senador na kusang sumuko na rin sa huli. Noong 1990, pinagbawalan ni Noy Senate President Jovito Salonga ang paghahain ng arrest warrant kay dating Senador Juan Ponce Enrile habang nakasesyon ng Senado. Pero sumuko rin si Enrile dahil sa kasong rebellion complex with murder laban sa Administrasyong Aquino. Kalaunan, napawalang bisa ang impormasyon laban sa kanya. Noong 2017, sumuko si Noy Senador Leila de Lima sa mga pulis sa labas ng kanyang tanggapan sa Senado matapos magpalipas ng gabi doon para sa kasong may kinalaman sa droga. Inakwit kalaunan si De Lima sa mga kaso niya. At noong 2018, sumuko rin sa loob ng Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV para sa kasong rebellion matapos bawiin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang amnestiya. Ibinasura kalaunan ng korte ang kaso niya. Sa kaso ngayon ni De La Rosa at sa pagharang ng Senado sa pag-aresto sa senador, Hindi pwedeng kupkupin. Hindi kamukha ng isang embassy ito na wini-waive natin ang jurisdiction, hindi tayo makakapasok. This will be a tug of war between the executive and the legislature. sa ngayon, dumulog na si De La Rosa sa Korte Suprema kaugnay ng arrest warrant ng ICC. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.